Ito guys, sumasayaw, kumakanta lang naman ako, nag-i-entertain, nagtatrabaho ng maayos, namumuhay ng legal, pero bakit ang daming nagagalit? Welcome to our YouTube channel, Musika World Music. Ang ating paksa ngayon guys, bali nakita ko to I think parang last 2 weeks ago pa, and ngayon lang kasi ako nagkaroon ng time and magawan to ng video. Kasi hindi ko pwedeng mapalampas yung nabasa ko. Medyo sa napansin ko guys, parang nagsisimula na guys na maapektuhan talaga. Hindi lang second, I think parang yung buong Mahalima sa mga sitwasyon ngayon na nangyayari sa kanila. Yan yung pinaka hindi magandang part sa ganitong klaseng business, especially sa show business, music industry. Itong nga nangyayari sa SB19, especially kay Ken, talagang expected na mangyayari talaga ito sa kanila. Unang-una, nakita kasi sila nung nagsisimula pa lang na hindi mo talaga akalain na talaga makakarating sila sa ganitong estado. So siguro yung hindi ko nilalata kasi guys, sa mundong ginagalawan nila guys, karamihan sa mga stable artists at ang iba pa nga guys, mga icon na, 'di ba? Ang dami talaga guys, tumataas yung kilay, talagang hindi matanggap yung success ng SB19, especially yung mga dati na sa music industry. Hindi lahat guys ha, hindi ko nila lahat. Kasi nga naman nakita sila nung nagsimula sila, sobrang nakakasad lang talaga guys, kasi kung kabilang kaisa ka sa music industry na ginagalawan nyo, dapat magsuportahan, di ba? Lalo't kung baguhan yung artist at ikaw naman kunwari ay may pangalan na sa music industry, dapat nga i-push mo pa lalo para mas maging successful pa. Kasi guys, para naman yan sa ikauunlad ng music industry, di ba? So at least mayroong nagpapalagablab ng music industry ngayon. Hindi lang naka-stagnant doon sa nakagawian natin ng klase ng musika natin na mayroon tayo dito sa Pilipinas, yung OPM. And hindi na ako nagtaka kasi noon pa lang, nag-start pa lang nakikitaan na sila ng may chance, potential na maging talagang isa sa mga major artist na may mga nagpahapyaw na dati na mga kine-question kung anong tunugan ba, anong hindi nila ma-identify na kabilang sa OPM yung naririnig nila sa SB19. Ano yun ha? Hindi ko nabibigkasin kung sinong artist yun ha. Isa yun sa mga haligi ng OPM. Naalala ko yun. Na instead na matuwa sa mga nilalabas na music ng SB19, question pa talaga niya na mga kesyo. Hindi niya masasabing OPM yung ginagawang music ng SB19. I know, yung mga totoong avid fans ng SB19, alam nyo guys kung sino yung tinutukoy ko. Na instead na suporta ng Mahalima, di ba? Ganun yung naging reaction niya sa Mahalima. So hindi na ako nagtaka dito sa nilabas ni Ken na wow. Nung nabasa ko yun, sabi ko ito yung nakagawian sa atin dito sa Pilipinas na yung crab mentality, yung hilahan pababa instead na magsuportahan pataas. Kasi nga naman guys, kung ikaw dati ka ng icon tapos biglang mababagsakan ka ng tilon kasi andyan may bago na artist na mas sikat sa'yo, mas higit sa'yo. Siguro hindi talaga nila matanggap na gano'n, na tapos na yung kanilang era and may bago ng sibol na magdadala at magpapatuloy ng music industry natin dito sa Pilipinas. So yung mga ego and yung normal naman yan guys, pero sana naman lang intindihin nila na sila nga nung time nila pinagdaanan din nila yung kasikatan nila. So pagbigyan naman nila yung bago ngayon na ma-experience din yung na-experience sila dati, diba? So kaya anong tawag dyan guys? Greedy, yung parang gusto nila sila yung makalasap ng tagumpay at success sa career. And instead na tulungan yung mga baguhan ngayon, hinihila pa nila pababa. Ayun nilang may nahihigitan yung mga achievements na nagawa. Yun ang nakakasad talaga.
And hindi basta-basta yung ganitong sitwasyon kay Ken. And alam natin tayong mga 18 kung gaano kasipag si Ken, especially si Ken, sa trabaho niyang ginagawa dito sa music industry natin. Kasi mantakin nyo guys, bukod sa kanyang grupo, may sarili din siyang career. So pinagsasabay partida, di ba? Tapos may mga ganyang galawan sa paligid mo. Siyempre, tao lang naman si Ken. So, talaga maapektuhan. And I hope, sana lang si Ken, wag niya masyadong seryosohin na lang siguro yung mga ganito kasi maapektuhan talaga yung niya. Hindi lang yung career niya, yung buhay niya. Kasi baka ma-depress siya, Diyos ko po. Mahirap yan, depression. Kaya I hope mga totoong kaibigan ni Ken, especially sila Pinuno, mabigyan ng konting counseling or kasi naglabas ka ng ganyan sama ng loob, talagang may hugot, may pinagdadaanan yung isang tao. So dapat at least may nakakausap siya. May mga taong nagbibigay sa kanya ng advice or pagpapaalala. I hope may ganun kay Ken kasi yung family niya especially malayo sa kanya. Sinong lalapitan niya? Kasi siguro I think parang decision niyang maglabas ng sama ng loob. Pinablish na talaga, di ba? Sobrang hirap. Lalo't alam mong nasa taas ka. Maraming maiinggit talaga. Especially yung mga datihan na. Hindi ko nila lahat guys Hindi ko nila lahat. Kasi noon pa lang, alam nyo yan guys, alam nyo 18 yan, na ang dami ng mga nagbibigay ng komentong hindi sang-ayon sa SB19 kasi alam nilang threat yan sa nila, sa karir nila. Totoo. Ngayon medyo nag-success sila, diba? Kasi affected si Ken. Sa mga ganyang senaryo, lalong natutuwa yung mga yan. Kaya dapat kay Ken, wag niyang intindihin, didmahin niya. Mag-focus siya dyan sa ginagawa niyang career. Huwag niyang masyadong seryosohin yung mga nagbabatikos, naninira, nangaaway. As long as alam niya malinis ang konsensya niya, wala siyang ginagawang masama, wala siyang naapakang tao, diretso lang. Kasi kung pa nagpa-apekto ko, ikaw ang talo. Especially si malayo ang pamilya dito sa Manila. Sana tatagan niya yung loob niya. And kung na-out of focus siya, kausapin niya yung member ng mga halos mo, di ba? Parang ang tato nila magkakapatid. Kausapin niya sila, Pinuno. Pero definitely nabasahin nila Pinuno yung pinost niyang statement na yun. Definitely kinausap siya. Sigurado ako dyan. So, at least siguro, I hope napaliwanagan siya about sa mga ganyang senaryo sa kanilang ginagalawang mundo. Sabi ko nga kanina guys, nabasa ko to, I think parang last week pa. And iniisip ko, sabi ko, bakit kaya sa dami na ng pinagdaanan ng SB19 nila, bakit ngayon pa siya naapektuhan? Kasi noon, di ba, mismo sabi niya nga sa show ni Boy Abonda doon sa Fast Talk, di ba? Matatinding mga pandi-discriminate sa kanila, especially mga appearances nila, mga itsura nila. Literal na sinabi niya na ang issue sa kanila, ang papangit nila. Mismo galing yun sa bibig ni Ken. Pero parang noon ay okay naman eh. Hindi naman siya affected doon sa ganung Pero ngayon parang siguro matindi talaga yung mga ginawa or mga nakakarating kay Ken. Kasi hindi yan maglalabas ng ganyang statement kung mababaw lang na dahilan. Baka may mga malalalim pang dahilan na ayaw niya lang isiwalat public. Ayop naman sana, wag yun naman gawin yan sa SB19. Especially kung mga artist din lang naman yung gumagawa ng mga ganyan. Baka pwede magtulungan na lang pataas. Isuporta na lang sana ang SB19 kasi malaki talaga yung ambag ng SB19 sa music industry natin ngayon. Dapat na-appreciate nyo yan. Tingnan nyo si Regine, very vocal sa SB19. Talagang sinusuporta niya ang SB19. Isa sa mga pangarap niya na makakolab ang SB19. Hindi sumama ang loob ni Regine nung hindi natuloy kasi alam niya busy ang SB19. Pero tuloy ang suporta ni Regine sa sa SB19. Ayop yung ibang OPM legends or OPM icon or whatever. Yung may mga pangalan na sa music industry.
ayop na, wag nyo naman pagkaisa ng SB19. Kasi alam ko na nadaanan nyo din yung ganyan, na naging successful kayo sa career nyo. Diba? Yung mga moments na yan, diba ang saya sa pakiramdam. Ipa-experience nyo din yan sa SB19. Deserve nila. Itigil-tigil nyo yung pag-iinggit or ano. Ang hirap magbigay ng mga salita, yung term na dapat gamitin. Bakit ka nga naman makakagawa ng mga issue sa isang tao kung walang inggit sa katawan mo, sa sarili mo? Definitely inggit yan. Hindi nila matanggap kung ano man ang nararating ngayon ng SB19. And paulit-ulit kong sasabihin yung isang OPM icon na diba, na talagang hindi nakapagpigil talaga yung mga 18. Talagang naglabas ng sama ng loob dun sa OPM icon na yon. During that time, sinabi niya talaga yun sa interview. So, may camera, video. Nandito sa YouTube. Kung may time kayo, panoorin nyo kung ano yung mga pinakawalang statement. Actually, hindi lang yun eh. Marami silang hindi natutuwa sa SB19. And talagang very vocal sila doon sa mga patutsada nila sa SB19 tungkol sa mga isyong hindi pwedeng tawaging OPM o kabilang sa OPM, kabahagi sa OPM yung SB19. Kasi obviously daw, ang tunog nila is pang Korean or yung K-pop na ganun. Kahit naman siguro gumawa tayo ng mga video ganito na nananawagan, makiusap, na suportahan na lang SB19, I think parang hindi natin kasi in control eh. So, ang magandang ano dito gawin mismo kay Ken or mismo sa SB19 na wag nilang papansinin, wag sila magpapa-apekto. Yun ang dapat gawin. Kasi tayo kaya nating ipagtanggol ang SB19. Pero yung mga yan kasi, yung karamihan dyan, talagang hindi yan titigil. Lalo't na-apektuhan ng SB19, lalong natutuwa yan. Kaya dapat wag ka magpa-apekto. Kasi lalong natutuwa yung mga yan. So, instead na paggugulan ng oras at panahon niya ni Ken yung mga issue niya, na mga parinig sa kanya o literal na nga away sa kanya, mag-focus na lang siya sa career niya. And especially ngayon, di ba? Nakakatawa, di ba? May date sa Philippine Arena. Diyan siguro talaga hindi nila matanggap talaga yung mga ganyan nangyayari sa SB19. Talaga siguro napapataas yung mga kilay nila kasi sila, di ba? Aminin natin, bibihira yung maka-sold out din sa Philippine Arena. And wala pa akong nalalaman na sa mga icons na dito sa music industry natin sa Pilipinas. Sabihin nyo guys kung sino-sino yung mga naka-experience na nakapag-sold out na dyan sa Philippine Arena. Kasi ang alam ko wala pa talaga. Bukod doon sa isang grupo ng mga female group. Dito sa atin yung mga OPM artists. Kasi ang alam ko mga foreign artists lang ang nakakapuno dyan sa Philippine Arena. And nagsubok yung isang female group na sabi nila talaga na sold out talaga nila. Ewan ko kung totoo talaga na sold out. Pero wala pang mga legend or mga icons sa music industry natin dito na kapag sold out dyan sa Philippine Arena. Guns N' Roses, alam ko, sold out nila yung Philippine Arena. Oh. Kaya, talagang tataas talaga ang mga kilay ng mga yan. Yung parang, normal naman yung inggit, pero I hope naman, iligay nila sa sa tamang yung pag-iinggit nila. Kasi Pilipino yung tinitira nila. And co-artist nila dito sa Pilipinas, sa music industry natin dito sa Pilipinas. So dapat tulungan pa nga, 'di ba? I-promote sa ibang bansa. Hindi lang dito sa atin. Kasi kung dito pa lang bubuwagin na nila, sisirain na nila, ay paano pa makakaanto sa pangalawang level ng kanilang career? Kung dito pa lang ay buwag na, sabog na. 'Di ba? Yan ang mga nangyayari. Actually, matagal na yung problema ng Pilipino, yung mga ganyang pag-uugali talaga. Kultura na talaga yan na mahirap nang tanggalin. Yung inggit, hihilahin ka pababa, sisiraan ka. Oh, ganun.
So, hindi ko na papatagalin ito guys. Kung mapanood man to ni Ken or ng SB19, yung advice ko talaga sa kanila, mag-focus sa kanilang career. Huwag nilang papansinin yung mga ganyan. Lahat ng negativity sa paligid nila, huwag nilang bibigyan ng kahit isang minutong pansin. Wag. Kasi alam naman nila sa sarili nila na wala silang tinatapakan, malinis ang konsensya nila, legal yung trabaho nila. Sabi nga ni Candy ba doon sa sulat niya, patas yung laban na ginagawa nila. Diba? Nagtatrabaho lang sila. Oh. Kung gusto nila ng success na ganyan sa SB19, trabahuhin din nila. Diba? Huwag yung kakaingitan mo yung katrabaho mo dahil sa hindi mo maabot yung naabot ng isang katrabaho mo. Maling-mali. Kaya SB19, Ken, please, focus na lang kayo sa career nyo. Huwag nyo papansinin yung mga basher and mga distractor talaga sa inyo. Especially yung mga ibang artist dito sa atin sa Pilipinas na gusto kayo pabagsakin. Huwag nyo pansinin. So yun ang advice ko sa inyo. And huwag nyo hayaan na mabuwag yung pinangalagaan yung grupo. And huwag nyo hayaang sirain nila yung pinaghirapan yung career na ngayon nyo palang na-enjoy talaga. Hindi basta-basta yung pinagdaanan ng SB19 para sirain lang nila. Kaya focus. Yun lang. Diretso lang sa trabaho. So yun lang guys. And baka gawa ulit tayo ng mga reaction kasi may plano akong mag-unboxing guys ng mga naitatago kong collection sa SB19 and yung mga naipon ng ate ko doon sa Chicago during SB19 tour sa US. Pinadala sa akin ng ate ko dito sa Pilipinas. Gusto kong gawa ng video. Kumbaga tribute natin sa ating mahalima. Dapat ganun ang ginagawa, nag-tribute, diba? Sobra lang akong natuwa guys kasi yung mga collection ko dito sa Pilipinas ng SB19 nadagdagan kasi yung mga pinadala sa akin ng ate ko from US andito na sa akin. Natutuwa ako kasi habang dumadaan ang panahon at nadadagdagan guys yung mga collection ko ng SB19. Nakakatuwa, di ba? Kaya pagiging collector ko talaga ang saya. Kaya parati nga ako guys nag-wish na sana maisip ng SB19 ni Ken na parati silang maglalabas ng mga physical album. Kasi para yan sa mga fans. Para may mga natatago ang fans na mga galing mismo sa kanila. Hindi lang puro photo cards, di ba? Okay naman yung photo cards and posters and ano. Pero mas maganda mismo yung mga albums nila. Yung mismo mga ginagawa nilang music na ilalagay mismo sa physical album. Kagaya ng vinyl record format, CD format, cassette format. Kasi dyan guys, yung loob niyan, naandyan nakalagay lahat yung mga dedication sa fans, photos nila, lyrics, mga producer, mga composer, mga, diba, musician, even backup vocals, lahat kompleto yun dyan guys. Kaya pag binasa mo yun, parang libro din. Nakakatuwa, diba? Yan na yun guys, magsisilbing remembrance mo sa yung mga iniidolo at mga sinusuportahang artist. Yung mga physical album. Kaya sana maisip nilang maglabas parati ng physical album every time nagagawa sila ng album. Kasi hodang EP lang yan, especially yung studio album. I hope talaga kung naririnig niyo ko SB19, Ken, please maglabas kayo ng physical album. And yung 3 sunod-sunod na EP gawin yung box set, diba? 3 album sa isang box, diba? Simula doon sa isama nyo na din yung debut album, di ba? Naka-4 na sila. Kakatuwa. So yun lang guys. So looking forward talaga guys na maisipan nila yan na gawin para sa mga fans nila sa atin, especially sa mga collector na fans nila. So yun lang guys. So yung parating hinihiling ko, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, pa-subscribe naman po guys. Kung nagustuhan nyo yung ating video ngayon, pa-like na din, pa-share. Thank you for watching guys. God bless us.